24. What it means to follow Jesus. Di ba? Ang ganda. What it means to follow Jesus. Matthew 16, verse number 24, the Bible says, Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, excuse me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Let's pray po. Father in heaven, thank you so much, Lord, for this morning. Salamat po sa presence ninyo at presence po ng mga kapatiran. Thank you po sa aming church. Thank you po sa pag-aaral ng inyong salita. Thank you po sa mga nagmi-minister, magmula po sa aming po Sunday school, mga preachers po namin, soul winning, mga ministers, mga nagluluto, naglilinis, sa mga naghahatid sundo, maraming salamat po. Lord, I hope you are glorified with our service and sacrifices. Thank you so much po sa pagnanais ng mga kapatiran na makapagdala po ng mga tao malapit po sa inyo sa pamamagitan ng kanilang invitation sa church so that they could listen, they could hear the gospel being preached sa pulpit. Salamat po, Panginoon. Thank you so much. At nawa po, ano man yung mga pangangailangan po ng aming pong mga kapatiran, whether it is financially, O Diyos, physically, spiritually, emotionally, kayo po nakakakita, O Diyos, nawa po, i-honor po ninyo ang aming pananampalataya at paglilingkod at patuloy po kaming matagpuan na nagtatapat, O Diyos, hanggang sa kami po ay inyo na pong kunin, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng mga kapatiran na patuloy na naglilingkod at nagtatapat. At sa mga kapatiran po, Panginoon, na hindi po namin kasama, nawa po, Panginoon, sa mga susunod po na araw, sila po ay aming makasama. Minsan po, kasama-sama po kaming maglingkod muli, Panginoon, sa inyo. Kayo po nakakakita ng kanila pong mga pinagdadaanan. Paghilumin niyo po, Panginoon, mga kapatiran na meron pong nararamdamang sakit, whether physically or spiritually, Panginoon. Thank you so much, Lord. Pinabalik po namin sa inyo na walhatit pasasalamat. Tayo pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Okay. The title of the message, Serve God. Okay. What does it mean to follow Jesus? What it means to follow Jesus. Serve God. What it means to follow Jesus. When we talk about service, by the way, no, ika-clarify lang natin, especially we have visitors here. I want you to know, I want you to understand, service cannot save you. Yes. Hindi ka maililigtas ng paglilingkod. Bakit? Kasi ang kaligtasan, hindi po yan yung parang binabayaran mo para mapunta sa'yo. Kaya hindi yan yung nag-serve ka, tapos bilang sweldo, kaligtasan. Hindi po ganon. Service cannot save you. Only Jesus can. Amen. Eh, si Kristo lang po ang nagliligtas. Mabuti ang maglingkod. Mabuti po ang mga bagay po na yan. Mabuti ang relihiyon. Mabuti yan. Kaya lang sa usapin ng kaligtasan, si Kristo lang ang nagliligtas. Now imagine, no, na kahit sa buhay natin, halimbawa, meron kang nagawang krimen. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa judge na hindi ko na kinakailangan pagdusahan yung krimen na yan. Nagwalis naman ako eh. Diba? It doesn't make sense. No, hindi siya ganun umiiral eh. Mabuti yung pagwawalis, pero hindi porke nagwalis ka, gumawa ka ng kabutihan, absuelto ka na dun sa krimen na nagawa mo. It doesn't work that way. Ganun din po sa kaligtasan. Mabuti po ang paglilingkod. Mabuti ang mabuting gawa. Kaya lang sa usapin ng kaligtasan, si Kristo lang ang nagliligtas. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. For by grace are you saved, through faith, and not of yourselves. Napakalinaw, oh? And not of yourselves. It is a gift of God. Not of works, lest any man should boast. Gustong-gusto ko yung last part yung lest any man should boast. Baka daw kasi ang tao ay magmayabang sa harapan ng Panginoon. Isipin mo, di ba? Kung ang langit mapupuno ng taong mga magagaling at relihiyoso, abay ang tema ng usapan natin sa langit, Brother Dennis, bakit ka nandirito? Eh kasi ang galing ko natupad ko lahat ng kautusan ng Diyos Ganun ang magiging tema ng usapan natin sa langit. Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating sarili. Magiging payabangan. Ako kasi talagang naipakain ko na lahat No, talagang magaling ako, matindi ako Yung isa, ako sinalihan ko na lahat ng relihiyon Ganun ang magiging tema ng ating pong usapan sa langit. Pero tayo po ay nagpapasalamat. Bakit? Kasi ang kaligtasan,
biyaya po ng Diyos. Biyaya ng Diyos ang kaligtasan. At kapag ka sinabi nating biyaya, hindi ka karapat-dapat. Lagi nating tatandaan po yun. Hindi tayo karapat-dapat. Marumi tayo, ang ating mga mabuting gawa ay sa lamang maruming basahan sa harapan ng Diyos. Hindi ka karapat-dapat. Pero sa biyaya ng Diyos, ikaw ay nailigtas sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Okay? It is only by the grace of God, through faith sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Now, the message for today is for the saved. Ang mensahe po sa araw po na ito, para sa mga ligtas. Hindi para sa gustong maligtas, kundi para sa mga ligtas. Are you saved? Amen. Praise the Lord. Okay, salamat po sa Diyos sa ating kaligtasan. And if you are saved today, okay, kung ikaw ay ligtas, ang mensahe po na ito ay para sa iyo. Bakit? Kasi kapag kaligtas ka, ang nais ng Diyos, maglingkod ka. You are saved to serve. Okay, hindi nais ng Panginoon na tayo ligtas lang. Di ba kaya minsan nami-misinterpret ng mga kung ano-anong grupo, hindi Diyos sa Baptist, hindi mo na daw kinakailangan gumawa ng mabuti. Sino naman nagsabing hindi mo na kinakailangan gumawa ng mabuti? Sino naman, anong klaseng kalokohan yung hindi mo na kailangan gumawa ng mabuti? Hindi mo kinakailangan gumawa ng mabuti para sa kaligtasan. Pero kapag kaligtas ka na, kinakailangan mong gumawa ng kabutihan. Diba? Yun ang tama eh. Yun ang tamang arrangement. Salvation muna bago service. Hindi service pagkatapos salvation. Bakit? Kasi hindi nabibili ang kaligtasan. Hindi mo nabibili yan. Biyaya lang ng Diyos yan. At kahit bilihin mo yan, sige nga, anong ipampapalit natin sa dugo at buhay ng Panginoong Hesus? Hindi mo kayang tumbasan yon. Hindi natin kayang palitan yon. Hindi kahit suklian ng talagang hindi natin kayang pantayan. Di ba? Ang buhay ng ating Panginoon. Ngayong ligtas na tayo dahil tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan, ang expectation. Okay? Again, the word is expectation. Ang expectation ng Diyos para sa atin, tayo po ay maglingkod. Meron siyang inaasahan sa'yo. Matagpuan po tayo na naglilingkod. Ngayon, ang paglilingkod ng mga kapatid, hindi palaging madali ang paglilingkod. Kaya huwag tayong gumaya dun sa iba na kaya lang maglilingkod kasi conveniente sa kanya. Hindi ba? Bakit napupuno yung mga churches? Hindi kasi doon may ano doon eh. Talagang ang mga churches ngayon nagulat ako. Meron silang ano, Brad, yung parang Starbucks sa loob ng church. Oh, bihira. Gusto ko rin yun. Gusto ko rin. By the way, malapit na kasi on the way na, Brad, yung dispenser. Oh, on the way na yung hot and cold dispenser natin. Ha? Yun na nga eh. Oo. May box na. O star na lang ang kulang. No? On the way na yung ating water dispenser para mga kapatiran natin, hindi ka nabibili ng yelo. May hot and cold na tayo. On the way na. Out for delivery. Okay. Okay? Pero alam nyo na mga kapatid, hindi ka lang naglilingkod kasi conveniente. Kinakailangan maunawaan po natin ang buhay ng isang mananampalataya, ang expectation po sa atin ng Diyos, matagpuan tayo na nagtatapat. At ang katapatan, hindi lang yan masusukat kapag maganda pakiramdam mo. Hindi mo lang yan masusukat kapag okay yung nangyayari sa buhay mo, kapag merong tagumpay, maraming pera, puno ang wallet, lahat ng prayer mo sinasagot. Hindi ka lang naglilingkod kapag ka maalwa ng pamumuhay. Kaya nga ang sabi po ng Bible, it is required for a steward that a man be found faithful. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, na bago man yung sirkumstansya mo, hindi dapat magbabago yung paglilingkod. Hindi ba? Masaya ka, malungkot ka, yumaman ka, humirap ka, magaling ka, may sakit ka. Hindi dapat magbago yung kalooban natin, yung pagnanais natin ng paglilingkod. Kaya nga, ang ganda ng sinabi ni Christ. Ang sabi niya, if any man will come after me, kung sino mang tao ang susunod sa akin, anong kailangan niyang gawin? Let him deny himself. Ang sabi ng mga tao, be true to yourself. Ang sabi ni Christ, let him deny himself.
Ang sabi ng mga tao, magpakatotoo ka, be yourself. Eh, ang sabi ni Christ, deny himself. Okay? And take up his cross. And take up his cross. Okay? And follow me. At sumunod siya sa akin. Therefore, may expectation ng Panginoon sa atin na kahit mahirap ang buhay, di ba? Kahit merong kalungkutan, kapighatian, ang expectation ni Christ, magpatuloy tayo sa paglilingkod. Okay? Kaya nga lagi ko sinasabi, hindi palaging madali ang maglingkod. Hindi palaging madali. Okay? So this morning, magpapakita po tayo o magpe-present tayo ng mga Bible character na in spite ng kanilang kalagayan, nagpatuloy sila sa paglilingkod. Open your Bible. Jeremiah chapter 20, verse number 9. Jeremiah chapter 20, verse number 9. Okay? Jeremiah chapter 20, verse number 9. Gustong-gusto ko yung passage na yan sa Bible eh. Okay? Antindi rin kasi na nangyari kay Jeremiah. Diba talaga ang sipag niya sa preaching, ang sipag niya sa pangangaral, ang sipag niya sa paglilingkod. Pero yung kanyang paglilingkod, parang walang bunga. Ang hirap nun. Hindi ba nagtatapat ka pero parang walang bunga. Kaya ito ang nasabi ni Jeremiah dahil dun sa hirap na kanyang pinagdadaanan. On Jeremiah chapter 20 verse number 9, Then I said, I will not make mention of him. Hindi ko nababanggitin yan, nor speak anymore in his name. But his word was in my heart, as a burning fire, shut up in my bones, and I was weary with forbearing, and I could not stay. Ang sabi ni Jeremiah, ayoko na, quit na ako. Ayoko na, ihihinto ko na to. Tigilan na yung paglilingkod na yan. Tigilan na yung pangangaral na yan. Wala naman nangyayari. Pinagtatawanan lang ako ng mga tao, kinukutsa lang ako. Pero bandang huli, natauhan din siya. Bakit? Kasi yung salita daw ng Diyos, parang apoy na naglalagablab sa kanyang puso na gustong kumuwala. Para bang habang pinipigilan niya yung sarili niyang maglingkod, siya lang din yung nasasaktan. Siya lang din yung nahihirapan. Tiisin mo ba naman yung banal na espiritu eh? Siya lang din ang nahihirapan. Kaya ang sabi niya, and I was weary with forbearing. Hirap na ako. Pagod na ako. And I could not say. Ladies and gentlemen, number one na dapat po nating malaman sa paglilingkod, serve in spite of unfruitfulness. Serve in spite of unfruitfulness. Kahit para bang nakikita mo yung effort mo parang walang nangyayari, tuloy lang sa paglilingkod. Hindi ba? Kasi yan ang reality ng buhay eh. Hindi porke may itinanim ka, hindi ba? Wala nang salot na talagang maninira doon sa tanim mo. Hindi ba? Hindi porke nag-e-effort ka, hindi porke nagpapagod ka, that is the reality of life. Pero tuloy lang tayo, no, mga kapatid. Tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod. Serve in spite of unfruitfulness. Kasi tatanungin mo yung sarili mo, bakit ka ba naglilingkod? Naglilingkod ka ba para sa reward? O naglilingkod ka para sa rewarder? Sino nga ba ang pinaglilingkuran natin? Minsan maraming mananampalataya, abay katulad ni Jeremiah, nagtatampo pa sa Lord eh. Ayoko na. Wala naman nangyayari. Bakit naglilingkod ka ba para may mangyari? O naglilingkod ka dahil mahal mo ang Diyos? Let him deny himself. Kapatid, ako aware din ako dito, mas masarap maglingkod kapag ang paglilingkod mo may bunga. Hindi ba? Ang sarap nun. Yung talaga magpipreach ka, tapos lahat nagpo-forward. Di ba? Talaga nagre-respond. Lumadami yung attendance. Hindi po ba? Talaga lumalaki ang gawain. Eh, paano kung hindi? Titigil na ba tayo sa paglilingkod? Hindi ba? Ang sarap maging Sunday school teacher kapag talaga yung mga bata, ang babait. Talagang alam mo, talagang masusunurin. Ang tanong, paano kung hindi? Titigil na ba tayo sa paglilingkod? Serve in spite of unfruitfulness. Sometimes, yung mga magulang, hirap na tayo sa ating mga anak. Ang titigas ng ulo. Ayaw makinig. Hindi ba? Pinipilit mo na sa pag-church. Pinipilit mo sa pagsisimba. Kaya lang, para yung attitude niya hindi nagbabago. Ang tanong, pag ba hindi siya nagbabago, titigil ka na rin?
Kapatid, pag mas lalo kang tumigil, mas lalong walang mangyayari. Serve in spite of unfruitfulness. Serve God. Let Him deny Himself. Kahit hindi maganda yung pakiramdam natin, kahit parang walang nangyayari, patuloy tayo sa paglilingkod. Serve in spite of unfruitfulness. Serve like Jeremiah. Lord, tulungan mo po kami ha. Huwag kaming tumingin dun sa panlabas. Hindi kami maglilingkod dahil may magandang nangyayari sa amin. Maglilingkod kami kasi mahal kita. Maglilingkod kami kasi mahal ka namin. Serve in spite of unfruitfulness. Serve like Jeremiah. Job chapter 1, verse 21. Look at this. Job chapter 1, verse number 21. Alam niyo nangyari kay Job? Nasa kanya lahat. Nasa kanya yung kayamanan. Nasa kanya yung mga ari-arian. Maayos na pamilya. Magandang asawa. Mabuting kalusugan. Kaya lang, sa isang iglap, kinuha lahat. At alam mo, sabi ni Satanas, kaya lang naman naglilingkod yan dahil ibinibigay mo lahat ng gusto Pustahan tayo, bawiin mo pag hindi supain kanya ng harapan. Pambihira, nakipagpustahan si Satanas. Diba? Pagka hindi, sumpain kanya ng harapan Okay? So ito yung nangyari kay Job nung wala na yung lahat sa kanya. Job chapter 1, verse number 21, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return hither. The Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Number 1, serve like Jeremiah. Serve in spite of unfruitfulness. Number 1, save like Job. Serve in spite of brokenness. Serve in spite of brokenness. Kapatid, pag kinuha ang lahat ng sa atin, gayahin mo yung attitude ni Job. At the end of the day, wala namang kukunin talaga sa'yo dahil wala naman tayong pagmamayari. Bakit? The Lord, sabi, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Lahat naman ng bagay sa mundong ito, pagmamayari ng Diyos Tayo'y kanyang katiwala lamang Hindi po ba? Naked came I out of my mother's womb. Ipinanganak ako, wala akong dala. Babalik ako, walang dala. Ano mang sitwasyon ng buhay ko, purihin ng Panginoon. Ang ganda ng Job, kapatid, basahin mo yan. May mga kaibigan si Job, hindi ba? Ang sabi ng mga kaibigan niya, hindi, kaya ka nangyayari sa ganyan, backslider ka kasi. Sigurado ako may tinatago ka kasalanan. Hindi ba? Actually, pag binasa mo yung Job, sa latter part ng Job, parang nagkaroon din siya ng doubt. Parang nagkaroon din siya ng tampo. Kaya lang, sa bandang huli, may nagpakitang ipo-ipo, hindi ba? Tapos nandoon ang boses ng Diyos. At alam mo, nagtanong si Job, Lord, bakit nangyayari ito? Hindi naman ni-reveal ng Panginoon na si Satanas kasi. Sinusubok ako May gusto akong patunayan kay Satanas at sa'yo Hindi naman ni-reveal ng Diyos yun kay Job. Tayo na lang ang nakakaalam. Okay, alam mo kung anong ginawa ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon? Ako ang Diyos ng may lalang at langit ng lupa. Nung nilalalang ko yun, nasaan ka? Okay? God did not give an explanation kay Job. He simply reveals Himself toward him. Pinakita lang niya kung sino siya. Tandaan mo mga kapatid, ang Diyos, hindi niya, alam mo yun, hindi obligasyon ng Panginoon na magbigay ng explanation sa mga nangyayari sa atin. Pero obligasyon ko na magtiwala sa Diyos. Okay, wag mong pagdududahan ang kabutihan ng Diyos. Lord, bakit kasi nangyari ito? Bakit kasi ganyan? Panginoon, bakit po pinahintulutan ito? Sigurado ako, kaya pinahintulutan ng Panginoon dahil meron siyang mabuting layunin. Kaya may mabuti siyang dahilan. Maaaring hindi natin alam sa mga oras na ito o maaaring kailanman hindi natin malaman. Pero pagtiwalaan natin ang karakter ng Diyos. Ano nga ba sabi ng isang kanta? Masyado siyang mabait. He is too kind. Ano yun? To be? Ano yun? He is too kind to be. Hindi yun. He is too wise to be mistaken. Masyado siyang matalino para magkamali. And he is too good to be unkind. Masyado siyang mabait para maging masama.
Hindi ba? Huwag mong pagdududahan ang karakter ng Diyos. Serve in spite of brokenness. Serve like Job. Okay? Maglingkod ka na parang si Job. Daniel chapter 6, verse number 10. Daniel chapter 6, verse number 10. Okay? Now, when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. Look at that. Ano nangyari dyan? Hindi ba yan yung nagkaroon ng batas na bawal mag-pray? Hindi ba? Si Daniel nag-pray pa rin. At anong nangyari? Ipapatapon si Daniel sa kulungan ng mga leon. Hindi ba, biro mo na, nagtapat ka na. Nagtapat ka na eh. Parurusahan ka pa. Okay? Serve in spite of unfruitfulness. Serve like Jeremiah muna. Serve in spite of brokenness. Serve like Job. Dito, serve in spite of challenges. Serve like Daniel. Kahit may hadlang, hindi ba? Kahit may discomfort, kahit may banta, serve like Daniel. Mga kapatid, I learned my lesson and I really learned it the hard way. Bakit? Okay? Naalala nyo, no? Nung pandemic, ano nangyari nung pandemic? Okay? Lockdown. Hindi po ba? Lockdown nun. Bawal mag-church. Bawal mag-church. Okay? Nanghihinayang nga kami doon sa mission house doon sa taas. Pinagawa namin yun. May bakod. Hindi namin napakinabangan. Kasi right after matapos ng bakod, nag-declare ng lockdown. Una, 2 araw lang. Sunod, 2 linggo. Sunod, 2 buwan. Tapos hanggang sa naging 2 taon. Hindi po ba? And then for the longest time, ano nangyari sa atin? Online. Online worship. Hindi po ba? Looking back, sabi ko sa Panginoon, Lord, dapat pala ipinaglaban namin. Kaya dapat pala kahit merong banta, ipinagpatuloy namin yung paglilingkod sa inyo. Bakit? Para nakapagtanim tayo ng pananampalataya sa inyong anak. Nakapagtanim sana tayo ng katapatan na kahit merong panganib, tuloy-tuloy ang paglilingkod. It is my burden. Minsan pinag-uusapan namin nila Brother Raydel, nila Brother sabi ko, it is on me. Kasi ako yung pastor eh. Ako yung leader eh. Pero for the longest time, we reap the result of our action. Bakit? Kasi nagpatalo tayo dun sa takot eh. Nagpatalo tayo dun sa panganib eh. Pero kung lumaban tayo, pinaglaban natin yung ating pananampalataya, nakapagtanim sana tayo ng boldness, ng courage sa mga tao ng Diyos. And I'm sure God, ang Panginoon natin, meron siyang inihahandang mabuting pagpapala sa mga tao na talagang tumitindig para sa Kanya. Kapatid, serve in spite of challenges. Serve like Daniel. Sabi ko, I learned my lesson. I learned my lesson the hard way. Very hard. Very hard way. For the longest time, merong stagnancy sa gawain. Bakit? Kasi nanlamig yung mga tao ng Diyos eh. Nanlamig, nasanay na tayo nung kapag may konting problema, tanggal ang worship. Adjust ang service. Kapag may konting ganito, adjust ang lumalamig ang mga tao ng Diyos eh. Pero kung nagpatuloy tayo kahit merong paghihirap, sana nakapagtanim tayo ng pananampalataya sa mga tao ng Diyos. Nakapagtanim sana kami, ako, ng pananampalataya, ng katapatan, ng katapangan sa mga tao ng Diyos. But I failed. I failed on that part. And nag-uusap kami, it's on me. It's on me because I'm the pastor. It's on me. Okay? Kaya yung pinipreach natin, kinakailangan pag nagkamali ka, nagkasala ka, you have the courage to recognize your mistake. Tatandaan mo yun. Tinatandaan ko yun. Tandang-tanda ko yun. Sabi ko, I learned my lesson the hard way. Lord, yun ang prayer ko sa Panginoon. Lord, kapag nag-present ka ulit ng pagkakataon, help us. Help me to do what is right. Kahit malaki yung ipambabayad namin sa bagay na yun. Amen. Serve in spite of challenges. Serve like
Daniel, hindi palaging madali ang maglingkod sa Panginoon. Kaya paano kung pagbawalan tayo ng government natin? Oh, bawal na mag-church. What will you do? Okay? Paano kung pagbawalan tayo ng presidente natin? Oh, bawal na yung mga Baptist na yan. Dapat isang relihiyon lang tayo. Oh, patay tayo dyan. Hindi ba? Okay, dapat bawal na yung mga Baptist, mga kulto na yan. Dapat isang relihiyon lang. Okay, what will you do? Okay, ako alam ko na, we will stand for what is right. Amen. Serve like Daniel. Serve in spite of challenges. Okay, sa pag-iisa, kapatid, sa pag-iisa, on 2 Timothy chapter 4, look at this. 2 Timothy chapter 4, verse number 16. 2 Timothy chapter 4, verse number 16. Number 1, serve in spite of unfruitfulness, serve like Jeremiah. Number 2, serve in spite of brokenness, serve like Job. Number 3, serve in spite of challenges, serve like Daniel. Number 4, serve in spite of loneliness, serve like Paul. 2 Timothy chapter 4, verse number 16. At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear that I was delivered out of the mouth of the lion. Serve in spite of loneliness. No man stood with me. All men forsook me. Kahit mag-isa ka na lang, magpatuloy tayo sa paglilingkod. Kapatid, loneliness is very dangerous. Napaka delikado ng pag-iisa. Okay? Kaya kayo, kapatid, I will always suggest, huwag mong sasanayin yung sarili mo na palagi kang mag-isa. Baka makarinig ka ng kung ano-ano. Okay? Parang tinatawag ako ng Panginoon na, umuwi ka na rito. Hindi Panginoon yan. Okay, maghanap ka ng kasama. Okay, loneliness is very, very dangerous. Kaya nga si Adan, hindi ba? Okay, kahit nandoon yung mga hayop, yung mga animals, nandoon lahat, maganda yung kapaligiran. Pero ang sabi po ng Bible, it is not good for man to be alone. Kaya importante yung companionship. Kaya pero sa ministry, may mga pagkakataon na tayo po ay mag-isa. Okay, and that is very, very difficult. Nakakalungkot mag-isa, kapatid. All men forsake me because not everyone will understand you. Okay, I will be honest with you, kapatid. I will be honest with you. Ako sa oras na ito, nandoon lang ako sa constant state of loneliness. Okay? I will be honest with you. Alam nyo, di ba, na I came from sa kabila. Okay? And all my life, that is 14 years. 14 years. Okay? And of course, may friendship tayo. I treat them as my friend, as my brother and sister in Christ. Sabi ko, may mga ninong ng mga anak ko. Ando doon. Okay? Because I love them. Right? But nung dumating yung oras na kinakailangan natin manindigan sa kung anong tama, I know the price that I need to pay. And then sabi ko sa Panginoon, prayer ko sa Panginoon, Lord, if this is the price that I need to pay, just to stand for what is right and what is biblical and what is true, then be it. Then be it. Okay? And now, I'm telling you, there is just a constant state of loneliness. Para lang ako namatayan. Alam mo yun na, mahal mo yung mga tao and then, biglang wala lang sila sa buhay mo all of the sudden. There is a constant state of loneliness. That, ang natutunan ko sa buhay ko, kahit may ganon, patuloy lang. Bakit? Kasi, hindi naman tayo iniiwan ng Panginoon. Okay? Hindi tayo iniiwan ng Panginoon. And then, don't get me wrong, kapatid, mahal ko ang church natin. Don't get me wrong, mahal ko ang church natin. Okay? Wala naman kasing ganon yan eh. Hindi ako naniniwala doon sa mga kapalit-kapalit. Hindi, kapag ang Panginoon, magbibigay siya ng kapalit. Walang kapalit ang mga tao sa atin, no, mga kapatid. Halimbawa, may anak ka, nawala yung anak natin, nagkaroon tayo ng bagong anak, hindi kapalit yun. Bakit? Kasi iba yun eh. Ibang uri ng pag-ibig yun eh.
Karagdagan yon, hindi yung kapalit, no, mga minamahal. Okay? But again, I learned, personally, I learned na kahit may kalungkutan, mawalan ka ng kaibigan, mabawasan ka ng kaibigan, and sometimes even our own family will forsook you because of your faith in the Lord. Tuloy lang tayo sa paglilingkod. Tuloy lang. Mahirap na desisyon yon. Okay, may mga kapatiran tayo, pinagbabawalan mag-church ng kanilang mga magulang, and that is painful. Di ba? Malungkot yun, pero tuloy lang sa paglilingkod. Bakit? Ano pong sabi po ng Bible? Iwanan ka ba ng mga tao? Hindi ka iiwanan ng Panginoon. Serve in spite of loneliness. Serve. Okay? Naalala ko, bagong kasal kami ni Ma'am Tammy. Okay? Ang sobrang lungkot noon. Bakit po? Dahil kinasal po kayo? Hindi. Kasi right after ng kasal namin, punta ako ng Tacloban. Kaya nag-serve ako doon ng, I think, 1 year and a half. So pagkatapos ng kasal namin, nagkahiwalay kaagad kami. Yun yung malungkot, kapatid. Napakalungkot nun. There is a constant state of loneliness, pero hindi ka naman iiwanan ng Panginoon. Sometimes you just need to learn. Kinakailangan mo matutunan mag-function in your capacity kahit malungkot ka. Patuloy ka sa paglilingkod kahit malungkot ka. Patuloy ka sa pagtatapat kahit malungkot ka. Bakit? Kasi kung titigil ka sa oras ng kalungkutan, hindi naman titigil ang mundo para sa atin. Hindi ba? Hindi titigil ang mundo para sa atin dahil malungkot ka o dahil may dinaramdam ka. Huwag tayong gumaya doon sa mga tao na kapag merong nararamdaman, ang nais natin yung pansinin tayo. No, don't do that. Okay, pag-pray mo sa Panginoon, hayaan mo Panginoon na makaalam ng problema mo. At tuloy lang tayo sa paglilingkod sa ating Diyos. Serve in spite of loneliness. Serve like Paul. There are 3 things that I need na I understand sa pagdating po sa mga bagay po na ito. Okay? When I recognize yung depth ng service, serve in spite of unfruitfulness, serve in spite of brokenness, serve in spite of challenges, and serve in spite of loneliness, I realize something, mga kapatid. That number 1, service requires obedience. And obedience demands sacrifice. Hindi palaging madali ang pagsunod sa Diyos. Hindi palaging madali. Okay? May nagtanong sa akin, Pastor, paano ba ako lalago? Paano ba ako lalago sa Panginoon? Okay? And parang napaka-obvious ng sagot, hindi po ba? Parang napaka-obvious ng sagot. Okay? And sabi ko sa kanya, harap-harapan, straight to His face. Ganito ang kinakailangan natin gawin para lumago tayo sa Panginoon. Personal growth natin sa Diyos. Sabi ko sa kanya, dapat meron tayong predisposition for obedience. Ano ibig sabihin nun? Dapat malinaw sa'yo, malinaw sa isip mo, na kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, susundin mo. Predisposition for obedience. Bakit? Kasi kahit anong prayer mo, kahit anong basa mo ng Bible, kung hindi malinaw sa isip mo na kinakailangan mo sumunod, hindi ka lalago sa pananampalataya. Ang mangyayari lang dyan, kahit nakikinig ka ng salita ng Diyos, pasok dito, labas dito sa kabila. Bakit? Kasi, alam mo yun, huwag tayong gumaya doon sa mga tao na ang Sunday nila, pakikinig nila ng salita ng Diyos, ginagawa lang nilang tradisyon. No? Yung ginagawa lang nilang parang pumasok sa kumpanya, pumasok sa school, napasok dito, labas dito, yun na pakikinggan. Mga kapatid, kinakailangan meron tayong predisposition for obedience. Na kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon, malinaw sa atin na kinakailangan nating sundin yun. Obedience, service requires obedience, and obedience demands sacrifice. Hindi palaging madali ang sumunod. Hindi palaging madali. Okay? Minsan nga, nare-realize ko, kung sino pa yung mga nakakaranas ng kabigatan, okay, at in spite ng kabigatan, sumusunod sa Diyos, sila yung nagmamature talaga eh. Di ba? Minsan, nauunawaan ko din yun. Pero kapag madali lang sa'yo, yung pagpunta sa church, madali lang sa'yo ang pagsunod, sila pa yung mga tao na mababa ang kanilang pananampalataya. Shallow. Kapag hindi masyadong nagsasakripisyo,
Kapag hindi masyadong naglilingkod, konting ulan lang, konting bagyo lang, mabilis silang mawala sa paglilingkod. Bakit? Kasi hindi sila nakakaranas ng hirap eh. Hindi sila nakakaranas ng pagsasakripisyo. Hindi sila nakakaranas ng sakit ng paglilingkod. Pero yung mga malalalim na mananampalataya, sila yung mga nasaktan na ng Diyos. Sa kabila ng pighati, sa kabila ng kalungkutan, patuloy na naglilingkod. Service requires obedience, and obedience demands sacrifice. Number 2, pangalawang bagay na natutunan ko, that the single most important person in service is not you. It's God. Ang pinaka-importanting personalidad sa paglilingkod, hindi ako. Okay? Hindi para makita tayo ng kung sino-sino. Hindi para meron tayong may pagmayabang. Hindi para sabihin ni pastor o kung sino pa man na faithful tayo. The single most important person in service is not you. It is God. It is God. Tandaan natin, kapatid, the pulpit at yung mga tao, hindi po kayo yung audience na, oh, galing niya! Galing na mag-preach! No, lahat po tayo performer. At ang audience natin isa lang, Diyos. Diyos, He is the most important person in service. Kaya kahit walang nakakakita ng paglilingkod, kahit hindi masyadong na-appreciate yung ating paglilingkod, tuloy ka pa rin. Bakit? Hindi ka naman naglilingkod sa tao eh. Naglilingkod tayo sa Panginoon. At ang Panginoon nakikita ng mga bagay na ating ginagawa. The single most important person in service is not you. It is God. And lastly, pangatlong bagay na natutunan ko, do not allow circumstances to determine your servanthood. Huwag mo nga hayaan na yung sitwasyon mo ang magiging basihan mo ng paglilingkod. Diba? In spite of brokenness or wholeness, in spite of fruitfulness or unfruitfulness, in spite of loneliness or togetherness, in spite of challenges or yung kung walang challenges, everything, anumang sitwasyon ng buhay mo, manatili tayo sa paglilingkod. Do not allow circumstances to determine your servanthood. Bakit? Kasi hindi palagi ba tayong masaya? Hindi. Palagi rin ba tayong malungkot? Hindi. Kaya wag mong aayaan yung circumstances ng buhay natin ang maging basihan natin ng paglilingkod. Okay? Wag natin ahayaan. Kahit malungkot ka, masaya ka, kahit may challenges ka o wala, mananatili tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Again, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Serve God. What it means to follow Jesus. Okay? Mga minamahal, do you want to serve God? Nais mo bang paglingkuran ang ating Panginoon? Gusto ko maunawaan ng bawat isa sa atin, hindi madali ang maglingkod. It takes commitment. It takes courage. It takes boldness para tayo po'y maglingkod. Pero alam niyo, sabi po ng Bible, your labor is not in vain in the Lord. Hindi sayang yan. May layunin ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Tingnan mo yung nangyari kay Jeremiah. Nung panahon niya, wala halos na save. Sa haba nung kanyang pangangaral, isa lang, si Baruch lang. Wala halos na ligtas nung kanyang pangangaral. Pero yung buhay niya, pinakikinabangan natin hanggang sa mga oras na ito. Kapatid, may purpose ang Diyos sa suffering mo. Si Paul, iniwanan siya ng lahat ng tao, pero si Paul nagiging inspirasyon sa mga mananampalataya hanggang sa mga oras na ito. Si Daniel, pinalaya siya doon sa kulungan ng leon. Binigyan siya ng tagumpay ng Panginoon. At si Job, pamire, anak ni Sister Arnie, anong pangalan niyan? Job, kasi hanggang ngayon, nagiging daluyan ng mabuting aral sa salita ng Diyos. Kapatid, there is a purpose in your suffering. There is a purpose in your brokenness. There is a purpose in your unfruitfulness. Sa lahat ng bagay, mga minamahal, let God be God and let God be glorified in our suffering. Okay? Serve God. Huwag kang titigil sa paglilingkod. Kaya may problema sa Kanya.
No, minsan, hindi naman talaga problema eh. No? Bakit? Minsan, kapatid, hindi naman talaga problema na dala ng ano eh. Minsan, ang nangyayari sa atin, resulta na lang din ng sarili nating kagagawan. Yun ang nakalulungkot dun eh. Hindi ba? Yun ang tatanungin natin kasi si Job, meron talaga siyang karapatang magtanong, Lord, wala naman akong ginagawang ano. Hindi ba? Pero ang tanong, ako ba? Okay? Huwag mo sabihin ikaw si Job. Huwag kong sasabihin ako si Job. Kaya minsan nakalulungkot, hindi ba, sa oras ng kapaghatian, tatanungin mo rin yung sarili mo. Bakit meron kapaghatian? Pagsubok ba ng Diyos o pagpapalo ng Panginoon? But regardless, may layunin ng Diyos dyan. May layunin ang Panginoon. Serve in spite of that. Serve God. What does it mean to follow Jesus? Tayo po tayo mo po. At tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan po sa lahat. Thank you Lord for a very simple message na pinagkalab niyo po sa amin sa oras po na ito. Tunay nga po Diyos, hindi madali ang maglingkod. Lalo na kung nakatingin kami sa circumstances ng buhay po namin. Panginoon, sa kabila ng kalungkutan, sa kabila ng pag-iisa, sa kabila ng mga pagsubok, tulungan po ninyo kami maging malinaw sa puso't isipan po namin ang kahalagaan ng paglilingkod. Dahil hindi kami naglilingkod sa patay na Diyos, hindi kami naglilingkod sa mga Diyos-Diyosa na inanyuan ng sarili naming kamay. Ang Diyos na aming sinasambay tunay at totoo, ang Diyos ng langit at lupa, ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Kaya Panginoon, kayo po nakakakita ng aming pong kalagayan. Nawa po o Diyos, bigyan niyo po kami ng kalakasan na sa kabila ng mga pangyayari sa buhay po namin, Panginoon, mabuti man ito masama, mananatili po kaming nagtatapat at naglilingkod po sa inyo. Help us, O God, to take up our cross and follow you. And I pray for our brethren, Lord. I pray, bigyan niyo po kami ng maturity, O Diyos, enough maturity, na minsan kapag may nangyayari sa amin, ang isip ng mananampalataya, laging iwanan ang paglilingkod, na para bang ang paglisan sa paglilingkod, yun ang solusyon sa problema. Gayong hindi naman yun ang solusyon, kundi nakadadagdag pa sa bigat, sa problema na aming pinagdadaanan. Kaya Panginoon, help us, Panginoon, bigyan niyo po kami ng maturity, ng wisdom, na maunawaan po namin na ang mga nangyayari sa buhay namin ay meron kang purpose behind it. Lord, help us to serve you no matter what. No matter what, O God, ano man ang dumating sa amin, tulungan niyo po kaming maging matapat sa aming paglilingkod. Aming Ama sa langit, papuri po sa inyo. Ito po, ang aking sabot na lagid sa tayo pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. And amen.